Matapos po ang 5 taon ng matinding laban sa korte, mukhang papunta na sa dulo ang makasaysayang kaso sa pagitan ng US Securities and Exchange Commission o SEC at ni Ripple, ang kumpanyang nasa likod ng XRP. Ayon po sa mga insider at sa mga lumang pahayag na muling binuhay ngayon ng XRP community, isa po sa mga pinaka-maimpluwensyang boses sa Japan ay si Yoshitaka Kitao ng SBI Holdings. At matagal na po siyang naniniwala na kapag natapos na ang kasong ito, si XRP ay aakyat sa isang napakataas na presyo. Pero gaano nga ba katotoo ito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang pinagmulan ng pahayag ni Yoshitaka Kitao tungkol sa mataas na presyo ni XRP? Ayan, bumalik po tayo sa taong 2023. Bago pa man magdesisyon si Judge Torres tungkol sa legal na katayuan ni XRP, ay naglabas na ng pahayag itong si Kitao kung saan sinabi niya na malapit na ang pagtatapos ng kaso at tiwala siya na si XRP ay tataas ng husto pagkatapos nito. Ang video na ito na ngayon ay muling lumulutang sa social media ay muling nagbigay sigla at pag-asa sa XRP community. Bakit nga ba mahalaga ang kaso ng SEC sa presyo ni XRP? Para po sa mga hindi pa pamilyar, ang kaso ay nagsimula dahil inakusahan ng SEC si Ripple na nagbenta ng securities nang hindi dumaan sa tamang regulasyon. Matagal itong umabot ng 5 taon. Pero noong taong 2023, naglabas si Judge Torres ng ruling na kinumpirma ang digital asset status ng XRP na hindi ito isang security. Dahil dito ay pansamantalang sumabog ang presyo ni XRP. Pero gaya po ng inaasahan, mabilis ding bumalik ito sa dating range na nasa 0.50 hanggang 0.60. Paano naman po nakaapekto ang pagbibitiw ni Ginoong Gensler sa presyo ni XRP? Isa pong major turning point ang nangyari noong November 2024. Si Ginoong Gary Gensler, ang dating chairman ng SEC, ay nagbitiw sa kanyang posisyon. Maraming XRP holders ang naniniwala na malaking balakid si Ginoong Gensler sa pag-angat ng token. Kaya noong nag-resign siya, sumampa agad si XRP mula sa 0.50 papuntang mahigit $3. Naputol po ang matagal na resistance at ito ang naging simula ng bagong pag-asa para kay XRP. Ano na po ang kalagayan ni XRP ngayon? Pagkatapos po ng biglaang pag-akyat, pumasok sa XRP sa tinatawag na consolidation phase. Ibig sabihin, medyo huminto muna sa paggalaw ng malaki ang presyo nito habang naghihintay ang market ng mas malinaw na direksyon. Sa ngayon, may mga sinyales na sinusubukan na nitong mag-breakout mula po sa 6 na buwang pag-ipon or 6 months na accumulation period. Kasabay nito ay inannounce po ng Ripple leadership na posibleng iurong na nila ang apela nila laban sa SEC na maglalatag ng daan para sa final na pagsasara ng kaso. Ngayon ay may IPO ba na posibleng mangyari kay Ripple? Sa parehong video ni Kitao, binanggit niya ang posibilidad na magpa-IPO or initial public offering ang Ripple pagkatapos po ng kaso. Ibig sabihin, maaari nang maging publicly traded company ang Ripple sa stock market. Ngunit base po sa pinakahuling balita, tila mas inuuna muna ng kumpanya ngayon ang mergers at acquisitions kaysa sa paglabas sa stock exchange. Pero kung matutuloy man ang IPO na ito, ay maaring maging catalyst para sa panibagong pag-angat ni XRP. Ano naman po ang koneksyon ng SBI Holdings kay XRP? Hindi natin pwedeng baliwalain ang papel ng SBI Holdings sa kasaysayan ni XRP.
Sa pamamagitan po ng joint venture na tinatawag na SBI Ripple Asia, aktibo silang nagpo-promote ng paggamit ng XRP sa mga bayarin at remittance system sa buong Asia. Si Kitaw mismo ay matagal ng taga-suporta ng blockchain at naniniwala siyang si XRP ang susi sa modernong cross-border settlement. May XRP treasury strategy ba ang SBI Holdings? Isa pang nakakagulat na development ay ang mungkahi ng mga shareholders ng SBI Holdings. Gusto nilang i-adapt ang kumpanya gusto po nilang i-adapt ng kumpanya ang tinatawag na XRP treasury strategy, kung saan regular silang bibili ng XRP para gawing bahagi ng kanilang asset holdings. Para itong ginagawa ng MicroStrategy kay Bitcoin. Kung mangyayari ito, siguradong lalaki pa ang demand kay XRP at posibleng umangat muli ang kanyang presyo. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, ay napakalaga ng balitang ito. Una, kung totoo ngang matatapos na ang kaso sa SEC, posibleng magkaroon tayo ng bull run para kay XRP. Pangalawa, kung totoo po ang prediction ni Kitaw, may chance na umangat ng sobra ang halaga ng hawak nating XRP. Pero tandaan po natin, hindi pa ito final, kaya laging maging maingat. Huwag po tayong basta-basta mag-all in. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang sitwasyon na XRP ay parang isang spring na matagal nang pinipigilan. Kapag tuluyan nang natapos ang kaso at naglabas ng official na statement ang SEC at Ripple, pwede pong sumabog ulit sa XRP. Pero wag po tayong umasa sa hype lamang. Mas mainam po na tingnan natin ang fundamentals, partnerships, adoption at support mula sa mga institutions. Kung tuloy-tuloy po ang pag-develop sa network ni XRP, hindi po malayong mangyari ang prediction ni Kitaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.